Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Torion, ito pangtanga naman tong si Torion. Premature raw yung pagsusulong ng kaso, ng plunder tungkol dun sa confidential funds. Bakit daw? Kasi sabi ni Torion, wala pa naman daw final na kuha findings na mayroong anomalya. Kailangan daw yun para ma-prove na talagang may plunder. Anyway, itong si Torion, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Torion, yan daw sinampa na yan na plunder laban kay Sara Duterte at sa 15 pang iba. Hindi daw yan tama. Premature daw yan. Kasi dapat daw mayroon munang findings na ang COA na talagang final na ang findings ng COA na nagkaroon nga ng anomalya sa confidential funds ni Sara. Wala pa naman daw COA findings eh. Wala pa naman daw final COA findings. Notice pa lang. Parang audit observation. Binibigyan pa raw ng chance ang Office of the Vice President at saka ang DepEd na isettle o ayusin yung kanilang problema sa audit. Pero wala pa daw findings na final. Pinagpapaliwanag pa lang, may observation pa lang na ganito. We can also ask for your reaction on the complaints filed today against Vice President Sara Duterte, including plunder charges. I know PDP Laban has already released a statement calling it a harebrained political stunt. But your reaction, Attorney? Well, ang sa akin lang dyan, perhaps as a lawyer of PDP Laban na lang muna, I agree with PDP Laban. I will take the stand of PDP Laban. And napaka-unique yan na kaso kasi. Bakit ipafile nga na kaso? Kasi lahat yan ay ang jurisdiction niya ay Commission on Audit. Pinangunahan pa nila yung Commission on Audit. Wala nga sinabi ang Commission on Audit na illegal na ginawa si Vice President Sara Duterte. Sila atat nag-file na naman ng kaso. Totoo ba yung sinasabi nila yan ni Torion? Totoo yan. Pero kailangan bang may final finding ang COA? Kailangan bang may final findings ang COA bago magsampa ng impeachment? O kaya magsampa ng mga kaso sa magsampa ng mga kaso sa sa ombudsman? Pwede naman kahit wala pang mga final na findings eh. Doon sa hearing ng Kamara, yung House Committee on Good Government and Public Accountability, pinatawag doon ang mga officials ng COA. Pinatawag sila doon, under oath yung mga umattend doon na members ng COA, officials ng COA. Yung testimony nila doon, magagamit na yun. Magagamit na yun. Kung anong sinabi nila doon, pwede nang magamit yun. Kasi, kung hihintayin mo pa ang mga final na audit ng COA, di ibig sabihin, bilo pang makakapagnakaw sa pera ng bayan ang mga officials. Dahil wala pa yung findings ng COA, ganun pala yun. Hindi mo pa pala pwedeng kasuhan yan. Hindi mo pa pala pwedeng i-impeach yan. Ay pwede ka naman, mayroon ng ibang ebidensyang pwedeng magamit. Hindi naman yung COA findings lang ang ebidensyang magagamit mo. Sa dami-dami ng mga ebidensya, sa dami-dami ng mga testigo na present sa hearing ng Kamara, yun ay mga testigo at ebidensya na para mapatunayan na may anomalya sa paggamit ni Sara ng confidential funds. Ano na yun? Kumbaga, napatunayan na yan sa pagdinig dun sa Kamara. Halimbawa, pinatawag yung COA. Totoo ba ito na ang liquidation nito ay Mary Grace Piatos daw ang binigyan ng ganitong halaga galing sa confidential funds? Totoo. Totoo. Tinanong ngayon yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, mayroon ba sa records ninyo na nagngangalang Mary Grace Piatos? Kahit birth certificate, marriage certificate, o anuman? Wala. Di ibig sabihin, hindi naman nag-i-exist yung tao na yan. Oishi,
Mary Grace Piatos, ay ang tindi. O yun pa lang, ang dami namang mga ano hindi lang naman yung audit report ng COA ang ebidensya laban sa kay Sara sa maanumalyang paggamit niya ng confidential funds. Marami doon, may mga testimonya doon sa pagdinig ng Kamara. Iba-ibang ahensya ang pinatawag doon. Gayun din, yung mga officials ng OBP na umatin doon at saka ng DepEd, under oath sila. Ang dami na doon, ang daming lumabas doon na mga ebidensya at testigo laban sa kay Sara Duterte. Hindi lang naman yung findings ng COA. Kaya yung sinasabi ni Torrio na yon, parang ang inaano niya, parang magiging prerequisite yon bago ka makapag-file ng plunder sa ombudsman, bago ka makapag-file ng impeachment. Ay di kung wala pala yon at natatagalan pala yung COA findings na yan, hindi ka pa pala makakapagsampa ng kaso. Di makakabuelo pa palang mag-file ng mangurakot ang mga officials ng gobyerno dahil lang yan lang ba ang ebidensya? Prerequisite ba yan? Awang ko dito kay Torion. Hindi naman saka ang rules on evidence sa impeachment hindi yan kapareho sa criminal case. Impeachment yan. Ang kailangan nga diyan hindi naman guilt beyond reasonable doubt. Criminal case yan. Ang impeachment ay political yan. Political, judicial. Hindi yan criminal na kaso. Kaya nga kaya nga ang mga judges diyan ay yung mga senador, hindi yan linagay sa Korte Suprema. Kasi hindi kailangan maging napaka-taas o napaka-istrikto ng requirements ng mga ebidensya diyan. Gagamitin mo lang yung rules on evidence suppletory in character. Makakatulong. Pero hindi yun. Yung mga sobrang technicalities, hindi masyado yan sa impeachment. Actually, ang kapareho ng impeachment sa parliamentary form ng government, yung loss of trust and confidence. Kapag wala ng trust and confidence ang mga kapwa mo, mga members ng parliament, ang prime minister pinapababa. Sa Pilipinas, hindi kasi tayo parliamentary, presidential tayo. Kaya ang pagpapababa dinadaan sa impeachment. Pero ang impeachment political and judicial. Political and judicial. Political dahil kung wala ka ng tiwala diyan sa sa gusto mong i-impeach. Pero ang ebidensyang kailangan mo, ang quantum of evidence na kailangan mo, hindi naman pareho sa criminal case na proof beyond reasonable doubt. Hindi ganon. Hindi rin napaka-istrikto ang rules on evidence dito. Yan? Awang ko kung ano yung mga inaano na yan ni Torion. Para sa kanya, kailangan muna may final na findings ng COA para maisulong mo ang impeachment o kaya ang pagpapile ng kaso sa ombudsman? Ganun ba yun? Yun lang pala ang ebidensya? Hindi lang naman yun. Yun sana ang pinakamatibay na ebidensya. In the absence of that, hindi ibig sabihin, hindi magpo-prosper ang kasong plunder sa ombudsman. Ewan ko, anong klase ba ito? Din daw ito si Torion Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.